Nasa Sige linya pa. ngayon si ASEC Marcos Lacanilaw. If you recall, nangako siya ng talagang totohanang investigasyon kung bakit ba nairehistro itong klaro ho naman daw na smuggled na mga sasakyan ng mga diskaya at ilang pang mga dati na po, no, na nabulgar na mga mamahaling auto na smuggled pero nakakuha ng original na ORCR mula sa LTO. ASEC Marcos Lacanilaw, magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga po, Manong Ted, Ma'am Angela, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood. Salamat sa panahon. Ano po ang inyo pong update dito po sa Diskaya Cars po muna? Okay, yung mga diskaya po, nakapag-submit na kami sa ICI yung mga report dun sa sasakyan, tapos na-show ko na rin ho yung mga opisyal ng LTO kung saan ho dumaan o na-proseso ho itong mga sasakyan na ito. Na-identify ko na rin sila. Tapos last week, kinausap ko yung mga opisyal. Kako, kailangan ko ng sumagot kayo ng mabilis. Kasi maliwanag po na may pagkakamali dito. Okay. Sir, are you at liberty to tell us sino po ang mga na-show cause order nyo ng mga kagawad ng LTO? Nako po, Manong Ted, ano lang po, yung pong papeles po kasi, nandun po, wala pa yung tao ko na may hahawak. Siguro po, sa susunod po na pag ano po natin, pwede ko kayong mabigyan ng details regarding dyan. Okay, sige po. Sa inyo pong ugnayan sa taga Bureau of Customs, naiklaro na ho ba natin kung papaano nakapagpalabas ng original na ORCR ang LTO doon sa mga Diskaya cars? Yung pong pagpapalabas ho, yung mga LTO tawag nito, district offices na nagpalabas po ng mga papeles, nakita ho doon sa mga papeles na papeles na yun na invalid yung mga customs payments nila. Ang ibig pong sabihin, pagka po invalid, it's either fake yung dokumento o merong undervalued. Pero pag sinabi pong invalid, sir, talagang sakop na niya lahat eh. Oo nga po. So despite nga po no na ang certificate of payment ay fake or invalid na iparehistro at si BOC side ho naman nag-iimbestiga na rin at sabi ho sa akin ni Commissioner Nepomuceno na sila ay humihingi ng tulong para sa forensic examination nung dinaanan po sa kanilang computer system. So ngayon sa LTO ASEC, particular po saang district ito sa NCR na irehistro ito pong Diskaya cars? Opo, karamihan po dito sa mga papeles, Manong Ted, sa NCR po. Sa NCR po lahat, LTO NCR, na irehistro. Opo, yun hong mga district office po nito, i-provide ko po sa inyo. Opo. Pero karamihan po, lahat po ay NCR. Kasama ho ba sa inyong na-issue cause order si Director Rocky Versosa III? Opo. Kasama po. Okay, sige po. So, klaro po iyan. Opo. Tsaka po yung kanyang Chief of Transportation, si Hans Lee Lim. Opo. Ito pong binigyan nyo ng show cause order, ilang araw po ang inyong ibinibigay for them to reply or respond dito po sa usapin na ito? 5 days po, 5 days. And then, pero in fact po, kung hindi ako nagkakamali, Monday po ata, Tuesday, humarap po si Mr. Lim sa akin. So sabi ko kasi wala pa akong natatanggap na opisyal na report galing sa kanila. Kaya kinausap ko siya na kailangan ko mag-submit na sila. Mag-submit na sila. And then, sir, ASEC, so dito po sa inyong ginagawang investigasyon, ano ho ba basically ang purpose nito? Sa usapin po ito ng papaano po ang pananagutan dito kung na-erase, pinayagan? Unang-una ho, yung mga sasakyan na to, alam naman po natin na talagang
yun nga, mayroong pagkakamali sa mga tax payments niya, invalid yung papeles. Paano ito na ipasok? At saka bakit hinayaang makapasok? Yun po yung ibig sabihin, bakit hinayaang makapasok sa LTO ang dokumento? Bakit pinroseso? Alam na mayroong pagkakamali. So, merong pong mga tao na yun nga po yung sinokos namin na dapat nilang sagutin ang investigasyon para po maano po ito, managot yung dapat pong managot. Hindi po sila makaligtas sa mga maling ginawa po nila dito. Kasi medyo na-overwhelmed din po ako, Manong Ted, na nasa Metro Manila ipinasok itong mga to. Opo. At kami nga po'y lubos na nagagalak ngayon kasi finally mukhang talagang lalantad na, no, ang katotohanan dito po. Maliban sa mga Diskaya cars kasi, ilan pa po ang nairehistro sa NCR-LTO, opo, kahit na fake ang certificate of payment. Puntahan ko itong dalawang Bugatti. Di ho ba kayo familiar dito? Ano po, ha? Opo. Itong dalawang Bugatting ito, Frebel din ang nagpasok nito. Frebel din po yung mga Diskaya cars, most of them, Frebel. Okay? So ito pong dalawang Bugatti, ang petsa ng ORCR nito ay May 30, 2023. Kapareho lang din po halos nitong mga Diskaya cars. So, ito ho ba kasama na sa show cause order ninyo dito kila Ginoong Roque et al? Actually, sir, itong sa Bugatti, iniimbestigahan ko rin ang separate. Pero nakadikit din ho dito. Marami po, Manong Ted, hindi lang po yung Bugatti. Binuhay ko po yung investigation ng Bugatti, Manong Ted. Kaya ho, initially, Manong Ted, meron akong matibay na information dyan. Kaya lang, binubuo ko lang para po matapos po natin yan. Kasi nung nakaraan, hindi naman po nila tinapos yan eh. Inupuan lang. Opo, yes sir, yes sir. Opo. So sir, talaga pong dito aasahan namin sa hanggang dulo po ito. Meaning, maglalabas kayo ng report and then hindi kayo mangingimi na magrekomenda kung ito po'y presidential appointee ng mga sangkot na mga tao sa LTO na kasuhan po ng either administrative o kasong kriminal. Opo naman, Manong Ted, kasi yun pong pagpasok na ito at saka yung ginawa po nila dito sa mga sasakyan na to ay maliwanag na may mali. Kaya nga po yung mga nahuli ko rin, Manong Ted, nung ako na yung pumasok, yung Lamborghini na Urus, ganun din, Frebel din. Frebel na importer, same dun sa Bugatti, same. Ganun din sa NCR din po. Yung kahapon, yung Ferrari, ganun din. Opo. Yan, ganun din. May tanong po si Angela sa Ferrari na ito eh, no? Oo. Kasi ito daw po magandang umaga po sa inyo, no. Ito daw po kasing yellow Ferrari na ito na inimpound po ng LTO dahil daw po dito sa multiple traffic violations. So, ito daw po ay na-turn over na sa ahensya po sa BOC nung Thursday. At ito pong sports car na ito ay tinigil yun nga po nahuli siya, na flag down sa area po ng Subic Clark Tarlac Expressway or SCTX po noong November 2. Ano po dito sa Yellow Ferrari? Ano po bang nangyari? Ganito po, tama po kayo na flag down po ito kasi wala pong plaka sa harap yung Ferrari. Hindi po siya naglagay. Then nung masita po siya, wala pong dalang driver's license yung may-ari. Ang claim niya na nahuli daw siya pero wala naman siyang mapakitang ticket nung pagkakahuli niya. So, normal procedure po, i-impound po namin yung sasakyan. Tapos pagka po na-impound namin, bine-verify po kasi namin sa BOC kung alam naman po kasi natin na ang daming nagkalat na hindi maayos ang tax payment na narehistro. Kaya po lahat po ng mahuhuli po naming luxury vehicle, bine-verify po namin sa BOC kay Commissioner Nepomuceno. Lumabas po na merong pong mali sa tax payment niya. Ang value, undeclared value po ay $50,000 US. So mababa po. So imagine po ninyo yung halaga nun. Tapos may mga napansin pa po ang BOC na iba
Kaya po nagkinuha ng BOC sa amin dito kahapon. Okay, opo. Sige. So ngayon po, nabanggit po ninyo yung driver's license. ASEC, lulubusin ko na po ito ha. Opo. Merong opisyal diyan sa NCR LTO na inimbestigahan na dati dahil kung inyo magugunita, nung kasagsagan ng Pogo scandal, marami mga Chinese ang nabigyan ng authentic driver's license ng LTO kahit na hindi marunong magbasa o sumulat ng English. Opo. At naimbestigahan yan, umabot ng DOJ, pero nahinto investigasyon. Kasi nga noon, nagtatanong ang marami, sino sa LTO na naman ang nagbigay ng mga totoong lisensya sa mga Pogo involved na mga Chinese na ito? Ito ba'y alam po ninyo at meron ba kayong gagawin dito na pagpapanagot sa kanila? Unang-una, Manong Ted, yung may mga area po akong tinitingnan o iniimbestigahan na involved dito sa pagbibigay ng mga license sa Chinese sa iba't ibang sa probinsya, sa region, Mindanao area. Tapos meron din po dito sa Metro Manila. Pero yung pinakamadami nasa Mindanao area. So bubuhayin ko po kasi yung files ngayon paunti-unti ho pumapasok pero papakuha ko po lahat ng mga record para po matapos itong. Kasi alam nyo Manong Ted, yung pinanggalingan ko doon sa transnational crime, pero seryoso po ito kaya kailangan mahanap po natin yung nabigyan ng mga lisensya na Chinese. May impormasyon ako nakuha na although na-deport na yung mga Chinese na ito, ginagamit nila yung driver's license sa abroad. Kung na-deport sila sa kasi hindi po sila makakukuha ng driver's license doon So ginagamit po pa rin nila yon. Kaya kailangan po ma-identify talaga lahat. Tapos yung mga LTO official ho na nagbigay. Kasi talagang seryoso po yung ginawa nila. Sinasabotahin nila yung ekonomiya natin. Opo. At alam niyo ho, kasi I'm sure ang inyo pong isa sa mga thrust ninyo is to get rid of corruption kahit papaano sa LTO. At hindi matitigil yan na corruption na iyan either po sa smuggling ng mga high-end vehicles, sa pagbibigay po ng lisensya sa mga dayuhan ng irregular, kung hindi nyo matutukoy kung sino-sino dyan ang mga, mawalang galang lang, ang mga pasimuno nitong kalokohan na ito. Opo, tama po kayo dyan. Kailangan pong may managot kasi kung hindi po natin nahahayaang managot yung mga yan, paulit-ulit po nilang gagawin yan. Okay. Ganun pa rin. Baka maging mas worse pa po. Kaya ako ang goal ko dito Manong Ted, matanggal sila sa trabaho, sa pagiging LTO at makasuhan po sila. Opo. Kasi hindi po biro po yung mga pinagagawa po nila Unang-una, nakakasira na po sa imahe ng gobyerno, ng administrasyon, imbis na nakatulong sila. Okay, sige po. So, ASEC, more or less, kailan po matatapos ang inyong investigasyon dito po sa Diskaya Cars na ito? Kasama na rin po yung mga iba pa, itong Bugatti at ito pong kaninyo pagbibigay po ng mga driver's license sa mga hindi naman dapat mabigyan po ng lisensya. Apo, Manong Ted, halos patapos na naman na po ako. Identify na naman namin sila. Pero hopefully po Manong Ted, yung officially matapos ako within 2 to 3 weeks. Okay, sige po. Within 2 to 3 weeks, kami po aantabay dyan. ASEC, mahuli na lang po. Ngayon po kasi, subject na for auction itong Diskaya Cars, no? Alright. Opo. So itong Diskaya Cars ngayon, per auction details ay may mga plate number na, meron na po silang ORCR ng LTO. Will this auction validate or legalize the fraudulent issuance of ORCR of these cars? Ang mangyayari po kasi dyan, Manong Ted, iaayos na ng Bureau of Customs yung tax payment niya. Tapos sa amin din naman sa LTO, may isasaayos na rin po yung records nun sa sasakyan at saka po yung plate. In fact, nag-request po ang Bureau of Customs na kung sila commissioner, kung maaari na pag ba ito na auction, mapalitan ng plaka para hindi naman maperwisyo yung mga interesadong
mag-bid na kababayan natin. Sabi ko, opo, willing po tumulong ang LTO dyan para ma-auction na po yan, mabenta na talaga at masingil po ng gobyerno yung mga dapat masingil dito sa mga taong itong gumawa ng kalokohan. Ayun naman pala ho, no? Kasi pati nga din po yung ownership, di ba, doon sa rehistro nito, may ilalagay na po sa mananalo sa bidding at yung iaayos na po ang kanyang documentation. Yun po yun. Klaro na ngayon. Opo. May ayos na po. Kaya po yung mga gusto pong mag-bid sa Bureau of Customs, makakaasa kayo na magiging maayos na po yan, pati lalo na po dito sa amin sa LTO. Suportado po namin si Commissioner Nepomuceno po regarding that. Salamat na marami. Sige po. So, ASEC, salamat na marami. Kami po yung muling iistorbo para po sa isyong ito para meron din po kayong inspirasyon na panay ang tawag itong pailon eh. Ha? Panay ang pa. Opo, Manong Ted, maraming salamat po. Thank you po, ASEC, at mabuhay po kayo. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!